Rodrigo Roa Duterte. Yung plataforma, dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao. Sa kanilang kahirapan o sa puso nila. I do not want to criticize anybody. However you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. Kalimutan ko ito nung sinabi. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede natin yung graft and corruption. Nandyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever. But sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya.
Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapagpasyal ka, baski saan, wag mo nang bitawan si Marcos. Easier for you to find employment or jobs now than before. Did go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, kung kaya niya ito, kung kaya niyang ganito na lang, marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Na ibig sabihin dyan, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen. Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizen, gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Hindi po natin mapagkakaila ang pagiging epektibo ng best of the Duterte principles. Ano po ba yun? Anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption. Lahat po tayo pwede magkaisa doon. Dapat po ang ating mga senador may programa kasi hindi po ako pinabili ng suka. Hindi po. Abogado ako. Yung sa kabila, abogado ba sila? Kayo nang bahalang humusga kung sa tingin ninyo nagtrabaho po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Dinabana natin yung anomalous, illegal, immoral, invalid, and unconstitutional and criminal 2025 budget. Proud member ng Team Suka,
At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nilang saligang batas, hindi si tamang proseso. Kapayapaan, peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD.